Tampok sa Miss Universe website ang adorable baby photos ng kanilang mga kandidata. Samantala, confidently beautiful ding na-achieve ng Miss U candidates ang paghahanda ng mga pagkain para sa ilang buntis. Ang Star Bites sa ni Mariz Umali. Pahinga muna ang 56 na mga kandidata ng 65th Miss Universe sa kanilang pamamasyal at pagrampa. Nakibahagi sila sa pagbabalot ng mga rice meal sa Pasay City para sa mas nangangailangan. Sa pagkakataong ito ay 100 buntis ang kanilang tutulungan. Katuwa ng Miss Universe Organization sa proyektong ito, ang Department of Health, Rise Against Hunger at Pass It Forward. Sa charity event na ito na isa sa mga advokasya na Miss Universe pageant, 100 babaeng buntis ang partikular na makikinabang, papakainin at maalagaan sa loob ng 1,000 araw hanggang sa sila'y makapanganak. Pati ang kanilang mga sanggol ay makikinabang sa unang mga taon ng kanilang paglaki. Bago matapos ang paghahanda ng rice meal, napaindak ang mga kandidata sa tugtog sa event kasama si Health Assistant Secretary Eric Tayag. Seryoso ang mga kandidata na tumulong. Kasi yun naman ang beauty with the cause, beauty with the purpose, na they use their platform to support causes like us. Tuwang-tuwa naman ang mga binibini sa kanilang naging activity. I want to help people. I feel great. I think it's so important to focus what we're doing as an international organization on raising awareness on certain causes, and World Hunger is one of the top things, so it feels awesome that I'm able to make an impact in that way. I'm so happy and very well. Habang papalapit ang pageant, mas tumitindi na rin ang kompetisyon. Ang ating pambato na si Maxine Medina, pinag-iisipan na raw kung gagamitin ba niya ang sarili nating wikang Filipino sa question and answer portion. Napakaganda ng Tagalog, and there's this one time we're talking, Pia and me were talking, and then all the candidates, oh, it's nice to hear you talking in Tagalog. So for me, wala namang masama kung mag-translate tayo. And I'm here also to win. Ang ibang mga kandidata kahit nararamdaman na raw ang kompetisyon, ine-enjoy na lang ang bawat sandali sa pageant. Ganito rin ang may papayo ni 1999 Miss Universe First Runner-Up Miriam Kiambao sa mga aspiring Miss Universe. Si Miriam ang kinoronahan noon bilang pambato sana ng Pilipinas sa Miss World. Pero nang ma-dethrone ang binibining Pilipinas Universe ng kanilang batch, siya ang ipinalit. Sa swimsuit competition pa lang, naging instant favorite na si Miriam. Ipinamalas din niya ang Filipina elegance na rumampa siya sa kanyang Halston evening gown. Pero sa pre-pageant evening gown competition, agad tumindig si Miriam. Puno ng poise at ipinagpatuloy ang kanyang pagrampa. Ang pagkakatalisod, naging instrumento pa upang lalo siyang mapansin at ginamit pa niya sa kanyang pagsagot noon sa question and answer portion. I guess it's really how you handle the fall. Like in life, di ba? Pag tayo nababagsak sa buhay, ano bang mas magandang reaksyon? Yung depressed tayo, tapos feeling natin wala na tayong pag-asa? That's right. O we'll find hope, di ba? And then do our best to recover and just make the best of what we have. Represent ako rin ng Pilipinas. It actually basically represents one of the major strengths of Filipinos, which is resilience. Mariz Umali, GMA News.